Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Entiende? Oh, gusto mo pang malaman? Mhm. Sinabi sa'yo ni Kitty na nung pinapasok ka niya, nung pinayagan ka na pumasok dyan sa bahay nila, merong pag-uusap ang mag-ina. Meron silang conversation. Kaya alam ni Kitty ang katotohanan na inalaw ka. Siyempre tayo mga magpamilya, nag-uusap-usap tayo. Kunyari, ako si Kitty. Sasabihin ko, o ako na lang si Hanelet, o ikaw si Kitty Palangga. O, nagpaalam itong Breton na itong upaw, mag-picture-picture daw doon sa bahay. Ano, anak, payagan pa natin? O, siguro sabi ni Kitty, oo ma, payagan mo kasi supporter naman yan ni Dada. Ganyan-ganyan. Ang problema, nakalimot ka. Ano ka? Na limot-limot ka na rin? Or napasukan ng kaalpotan yung jutak mo? Oh, ako pa kasi kinakalaban ninyo eh. 'Di ba? Nagtulong-tulong nga kayo eh, 'di ba? Na panatutumban niyo ako. Nanawagan pa kayo, unfollow Maharlika. Lahat na lang kajotahan ninyo. So yan ang eksena diyan mga kababayan. In-emphasize ni Veronica na ibigay ang credit kung kanino dapat ibigay. Hindi sa Team Alpotera, kundi sa nanay niya na may-ari ng bahay. Period, darling. Period. Tuldok. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi ka mapagkakatiwalaan. Okay? Ang dinadrama mo ngayon, nag-a-appeal ka, kaluluoy, appeal to emotion, ang biga-biga na naman, kajotahan na naman, di ba? So itinatama lang niya. Buti nga inamin mo ang iyong pagkakamali. Ba't hindi talaga tunay na pag-amin na in details? Kaya ako nagbibigay sa inyo ng detalye. 'Di ba? Hindi mo nga sinabi na I'm sorry, 'di ba? Na mali pala ang pinasalamatan ko. Sorry, hindi pala ako dapat magpasalamat sa Team Alpot na nagbigay sa akin ng sasakyan o ng driver o nagpahatid sa akin sa airport o nagbigay sa akin ng donation, mga ganyan. Oh, ano pa? Yun ang sabi sa iyo, right? Oh, ano ngayon? 'Di ba? Sabi ni SSS, loyalista yan si Breton at ang asawa niya. Wala namang problema. Ako dati loyalistang bangag ako, 'di ba? Nakita niyo naman ang problema, mga kabatak. Bullshit Malcolm, sabi ni Isa. Huwag na tayong dadalhin sa emotional chuba-chuchu. Kung magbibilangan tayo, kung sumuporta ako kay PRRD, ako nga eh, ni-red carpet pa nga ako ni PRRD eh. O, salamat Bongo, salamat Senator Bongo, mga ganon-ganon. Pero my God, hindi na pwedeng nagpamasahe ko, punong-puno ako ng utang, dahil kay PRRD, ano yung bakit grateful ako kay PRRD? Unang-una, nagkaroon ako ng kaibigan na katulad ni Harry Roque, 'di ba? Bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, butod-butod. Na-miss niyo ba 'yon? Ngayon, nagkaroon ako ng mga palangga sa Europa katulad ninyo. I miss those days, darlings. Darlings 'yon with S. Ay nako, alam nakakasuka talaga yung 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 buhay natin sa Pilipinas. Nakita ko sa totoo yung mga binaha, mga nilindol, oh, 'di ba? Anong gusto niyo? Gusto niyo ba mag-ano na lang tayo, mambuisit na lang si Maharlika, no? Ang sa akin lang, tingnan natin baka merong ano tayo hanash ngayon. Tingnan natin, okay? Sandali lang mga akla.
Ayun lang. Ngayon, ano pa? Tingnan natin mga akla. Ayun, gusto niyo si Aiko na lang ulit pag-usapan natin. Si Aiko na lang. Ganda niyan eh. Sana makita ko yan si Aiko one day. Ano? Pag nakita ko talaga yan, yung babaeng yan, ano yan, tignan ko talaga kung kaya kong lagpasan yung alindog niya. Joke lang! Gawin naman, please na. Ba't yun, no? Mahal ko na yan. 13 years old pa lang ako, mahal ko na siya. I think magkaedad kami. Matanda lang ako 1 taon. Si Rupa yata ang kaedad ko. Ayun, maganda din. Ang gaganda kasi nila, no? Sana maibalik natin yung 13, 14, 15 tayo, no? Ang saya kaya, no? Inaabangan ko yun. Di ba gabi yun? Yung 13, 14, 15 ni Aiko? Parang nagmamadali yata ako pagkagaling sa school. Parang gabi yun eh. Parang wala pa yata kaming TV noon, nakikinood lang ako. Nakikinood lang ako sa kapitbahay nung time na yon. Para may TV kami, tas nasira. Tapos alam mo naman yung kahirapan ng buhay natin in the past. Right? So anyway, go. Another issue. Nag-speech si Kiko Barsaga about resignation ni BBM. Nako, good. Matagal ko na yan. Ako, hindi ako nag-speech eh. Araw-araw nga, bububuga ako ng apoy para mawala na si Bangag. Di ba? Okay, another reminder sa inyo mga kababayan. Dito ngayon ito naman, alpot pa rin yung panghihingi nila ng donation. Okay? Mga kababayan, hindi obligasyon ng OFW na hindi nyo obligasyon ang magbigay ng donasyon. Kasi yan ang nagiging laro ngayon hindi lang ngayon, noon pa. Teka lang, tingnan ko lang si Boljakan kung anong pinagsasabi. Kilala niyo ba si Boljakan? Kilala mo ba niyo? Yung babaeng tutubi na nakasalamin na ganito. Yan yung mga tirada nila sa akin. Wala na bang iba? Di ba? Okay, mga hitad. Okay? Sinabi ko kanina sa inyo, 2 hours ago, nakakarimarim ang scam. Warning uli, idiretso nyo ang tulong sa mga biktima. Ginagamit nila ang opisina ni OVP para magnakaw mula sa mga OFW. Si BP, kung natatandaan ninyo, last 2023, may mga statement yan na hindi sila ang OVP walang authorization para mangikil sa OFW. Okay? Yan sabi ko dito nga, idiretso ninyo yung pera ninyo kasi sa bawat 100 na donasyon ninyo, yan ang ginagawa ng mga politiko, di ba? $10 lang ang tunay na nakakarating sa mga biktima ng kalamidad, parang flood control budget lang na nilalamon ng mga kawatan. Ang mga hinayupak na politiko, todo photo op, sa groundbreaking ceremony, kunwari para sa bayan, pero sa totoo lang, isang bagyo lang, boom! Inaanod na ang buong proyekto. Samantala, ang mga mambubudol, kawatan, alpoterang vloggers ay nagpa-photo op din ng mga pinamili nilang delata at relief goods. Ngunit pagdating sa mga biktima, imbis na matinong karne norte, ang matanggap ng mga biktima, ang binibigay ay mumurahin at masangsang na sardinas galing sa trusted supplier nila. Hindi daw kayo pwede mag-audit sa kanila. Kasi, sabi ni Jo Marie, nakakamiss yung batibot version mo. Ayon, manambola, perlas na bilog, huwag tutulog-tulog, alpotera. Gusto niyo ba yung gano'n? Anyway, saan naman tayo mapunta? Okay, may appeal. Mag-a-appeal tayo sa inyo. Pera nyo naman yan. Okay? Tandaan ninyo, hindi po, teka ko lang, may post actually si Rodi Bolilit in the past. Meron nata si Rodi Bolilit, ang dami din kasi nitong mga na-discover sa buhay. Ngayon, mga kababayan, I think ang OVP, may nagtanong kasi I think sa grupo namin, okay? Ang sabi dito, good day. This is from the Office of the Vice President. Nirelease to sa email. In response to your inquiry regarding OVP aligned pages, please be informed that there are no officially registered OVP aligned pages as the OVP operates as an institutional government agency. Marami kasi mga pages na gagamitin. Office of the Vice President, magbigay kayo sa amin kasi binibigay namin to sa opisina ni Inday Sara, lalagyan ng mukha ni Miss Hypocrisy na donation from her.
chuchu-chuchu, mga ganyan, mga kabigaan. Wala pinagkaiba to sa flood control. Na mag-groundbreaking ceremony, drama, picture, wow, may ginawa sa taong bayan, chuchu-chuchu. At pagdating, tignan nyo, baha, lindol, finact-check. Ganito din ang ginagawa ng mga jutang ginamis na vloggers. Picture, bigay-bigay sa OBP, ganyan-ganyan. Tapos ang laman, masangsang na sardinas. Again, mga kababayan, hindi nyo ba napapansin? Even yung ang tawag dyan, mga charity chuchu ng mga mainstream media, yung mga connected, connected, whatchamacallit? Yung kanilang non-profit organization, ang target kayo. Tayo, actually. Tayong mga OFW. Kaya ako nung 2013, Yolanda, ako nag-gather ng mga damit din dito, no? Naka 6 boxes yata ako. Diretso ko yung tulong sa mga baryo-baryo. Hindi ako dumaan sa mga ahensya. Kasi if you really want to help, diretso ka. Kasi ang OVP may budget naman yan. Hindi naman nananawagan si Inday. Nanawagan ba si Inday sa inyo? O, mga OFW ha, magtulong kayo, idaan nyo kay Miss Hipokrisita kasi ibibigay naman nila yan sa amin eh. Alam ni Inday yan, yung mga kadyatahan nila. Ginagamit nila ang opisina ni Vice President Sara para, oh wow, magpasalamat tayo kasi nagbigay ng mga boxes. Itong mga vloggers na ang galing-galing, naka-attach kay Inday. Inanawagan na nga eh. Nawala silang inaatasang mga pages na manulisit. Tapos ibabato nila sa akin. Nanulisit ba ako sa inyo mga dodo ngayon? Even in the past? Di ba? Na para sa sarili ko, para magdrama ako, kaluluoy, alpot. Nakita niyo yung mga natin, yung ating, yung calamity, ay kailan ba yun? Nasa Cebu? Di ba? Yun yung mga binigay nyo sa akin ng mga pakulay-kulay noon, pinagbibigay ko doon. But I did not ask you na talagang manawagan ako, magbigay kayo sa akin. Ganito, ganyan. Yung mga tawag dyan, mga starry night and everything. Wala, pakialam dyan, binibigay ko yan doon. Budado pa nga ako, kaya nga gayon, puro na ako utang katulad ni Malcolm eh. Alam mo, sabi pareho lang tayo may utang. Nabubuhay ako sa utang. Di ba? Nabubuhay tayo dito sa Amerika sa swipe lang. Minsan sasabihin ko, teka, mag-swipe ako ng credit card. Tanga na, max out na to ah. Sabi ko, anak, may cash ka ba dyan? Magamit yung credit card ko, anak. Wala tayong pera ngayon. Tangin mo nga ako. Ay, nako. Anyway, mga kababayan, ano ba ang mga eksena natin dito? Di ba? Ako lang talaga yung vlogger na Ako lang talaga yung vlogger na max out ang credit card. Pero itong mga alpot, nabubuhay sila sa donation. Dami nilang pera, meron sila pampatanggal ng taba, may panggorgor ng suso, mga ganon, di ba? Nakita ninyo? May panggasto sila sa kanilang pagpatanggal ng taba. Samantalang si Maharlika, broke pa rin. Mayabang kasi ako. Alam mo kung bakit? May mga nag-offer sa akin, di ba sinabi ko sa inyo? Noon pa lang, pag uwi ko, nag-offer sa akin ng business class. I decline. Para what? Business class? Para isang lako kaluluwa ako sa'yo. May mga nag-offer, pero kasi I'm not into that. Kasi ang support ako, hindi naman bayad. Hindi naman ako nanulisit para sa pangtapyas ng taba. Ayan, guwasya lang ang katapat nito. Hindi ko kailangan pa-chop-chop sa doktor. Kasi wala akong pambayad sa doktor. Di ba? Sa surgeon. Papatangos ng ilong. I don't need that, darling. Kahit suntokin mo ang ilong ko. Original yan, mga bakla. Okay? Yan lang ang pinakayaman ko. At syempre yung hair ko, yaman ko din yan. I can feel it. Di ba? Pampahaba ng baba. Okay, next. Ano na ba ang topic natin? Mga hitad, napunta na tayo dito. Okay, appeal to emotion. 3 billion si virus. Okay, let's talk about virus. Okay? Yes, sabi nila La Ninja TV, tuwang-tuwa ang mga alpot pag may sakuna. Ngayon, naapektuhan yung kanilang panunulisit. Ulitin ko, wag na po kayo walang proper accounting. Di ba? Ako, dinidemand nila na account ko yung, yung event namin dito na nagbayad kami $75 per person. Hindi po yun solicit. Bayad yun sa entrance. Ba't ko naman, kailan pa ba i-account yun? Maliwanag na bawat tao nagbayad ng $75 para sa venue, para sa pagkain. Itong sinusolicit nyo ngayon.
gagamitin nyo pa ang pangalan ni Vice President Sara. Kung ako kay Vice President Sara, suntukin ko isa-isa yung mga yan. Sabi ko, mga ilan nyo ginagamit nyo na naman ang pangalan ko Hindi pa ba kayo natututo? Si Inday naman, natututo naman na yan. Kaya lang siguro sabi ni Inday, tangin, ang dami ko ng problema, dagdag pa itong mga hayop na to. Manda kayo sa akin. Siguro yun ang sabi ni Inday, ano? Lahat na lang gamit. Gamit si PRRD, gamit si Inday, Office of the Vice President. Ano pa? Ano pang eksena? Asan na ba yung balita natin? Mga hitad. Okay? So, mga kababayan, ano ang balita natin ngayon? Si Ontiveros, ayun, napabalita na mayroong budget insertion na 3 billion. Pero syempre, binanggit na natin actually kahapon, ayaw umami ng hudas. Ayaw imahin ng kutis bigas. Tama ba yan? Kutis bigas. No wonder, kaya hindi nila inaatake ang Bangag administration. Sabi nga si Ontiveros, napupunan pa lang niya ng nanay niya, sumisigaw na yan ng anti-Marcos. Ewan ko ano year siya pinanganak. But anyway, sumisigaw na yan ng martial law, tungkol sa martial law. Yan ang katotohanan niya, mga yan. So yan mga unprogrammed funds na yan, mga kababayan, na ini-insert ni Bangag. Si Bangag yan di ba? Sabi ni Bangag noon, sa isang pagtitipon, ewan ko saan forum na yon, na sinabi niya doon na personal niyang ni-review isa-isa ang 2025 budget. Kaya nga sabi natin, kung tama ang pagkakaalala ko, really? Ni-review ni Bangag, 4,000 pages ba yon yung budget? Let's say, libo-libong pages. I just forgot kung ilan. Okay? Ano daw? Ngayon, mga palangga, sinabi ni Bangag yon. How come na hindi niya nakita yung mga budget insertion, yung mga unprogrammed funds? Kaya dapat kung meron tayong gugurgurin talaga, si Bangag. Kaya itong si Virus, kaya no wonder, hindi siya nag-aantay-Bangag ngayon, kasi kung mapapatunayan na meron siyang budget insertion, alam nyo na. And the 61 billion, okay, na allegedly na in-insert na ninakaw sa ghost project ni Sandro Marcos kasabwat ang nanay niya, alam nyo na kung bakit si Magalong ay bigla na lang, boom, lumayas doon dahil nakita niya siguro ang tatalamak na pagko-cover up. 3 billion, 61 billion. Sabi nga ni Senator Marcoleta, mahigit trillion ang napupunta dyan sa budget insertion and program funds. Ano pa? Baka nga hindi lang 50% ang napupunta sa nako. Imagine nyo ngayon, nakita ko yung babaeng biktima ng baha dyan sa Pampanga. I think Pampanga, bitbit niya yung bigas niya. Ganyan-ganyan, bigas, bumili siya. Alam mo ba naranasan ko yun, palangga? Nung binaha, ano lang yun isang beses lang doon sa lugar namin. Hindi naman kami lagi binabaha doon Sobrang lakas na bagyo. Naranasan kong yung patikipay ko, pinapasok ng ba? Ano na ma-expect mo? Wala ka naman gear during that time. Magbibitbit ka ng mga abubot niyo para makatakas ka sa kahirapan ng baha. Yun pa rin. Ilang taon lang ako noon. First year high school. Bubot pa lang ako noon. Pero ngayon, syempre, alam mo na yun, Rayson, right? So, ang ibig ko sabihin, hindi na tayo nakakaraos sa baha, sa leptospirosis, kasi ayaw niyong tanggalin ang mga bangag. Sabi ko nga, dapat may bitay retroactive. Bitayin natin silang lahat. Baka sakali, gumanda ang bayan natin. Itong mga baha, paulit-ulit na lang. Yung mga hindi lang binabaha, yung mga medyo mataas yung area nila. Diba? Even nga, yung mga politiko, binabaha na rin yan sila ngayon. Antayin niyo ba na mawala sa mapa ang Pilipinas? Oo, gusto niyo, okay lang yun. Mawala ang mapa, tapos punta na lang kayo dito. Pero dito kami sa California, prone din kami sa earthquake, mga kababayan. But I'm so sad na grabe hanggang ngayon, displaced pa rin ang ating mga kababayan. Sa mga OFW, wag po kayong magpagamit sa appeal to emotion ng mga tao na alam ko gustong-gusto niyong tumulong. Okay? Wag niyo dalhin yung tulong niyo doon sa taong hindi niyo naman kilala na ginagamit ang pangalan ni Vice President Sara. If you really want to help, direkta kayo. Mag-utos kayo na. May kamag-anak naman tayo lahat, di ba? Sa Pilipinas. May mga satellite offices ang Vice President, Office of the Vice President. Punta kayo kung sa Maynila kayo, ba't mo niyo ipapadala sa mga alpot?
Eh, yung $100 nyo, $10 na lang napupunta doon sa tulong. Optics lang sila. Pumunta kayo sa opisina ni VP kung gusto nyo talaga. Para malaman ninyo kung ano yung real deal. Ako po si Maria Kuri-Kuri, may kutiba sa buli, 'di ba? Ganon. Ito po $100 grocery ko. Tatanggapin nila. Ba't mo idadaan sa mga ito? Hindi naman nila pinapakita kung magkano natanggap nila. Gamit ang pangalan ni Inday Sara. Tapos sasabihin nila, ay pwede din po kayong dumiretso dito sa opisina ni VP, pero kasi po kulang sila ng manpower. Fuck! Nilofak. Anong ibig sabihin yan? Kaya dito na lang po kayo kay Miss Hypocrisy kasi po ganito, ganyan. Oh, doon na. Pwede daw kayo mag-donate sa opisina ni Inday, pero kulang sila sa manpower. Oy, Day. Inday, Jaira. Sino pa? Yung mga tao din sa paligid ni Inday Sara. Tama ba itong ginagawa nila? Totoo bang kulang kayo sa manpower? I-fact check nyo nga yan. Dahil, inaano na kayo eh. Kapag dinidetour kayo mga palangga. Na okay lang. Una, mananawagan ng mga kipay-labum, na mga duwag. Okay? Na majoba pa sa akin. Mga pangit. Diba? Kulang sa gwasya. So anyway, excuse me. Okay, tumulong daw kayo, pero kulang eh. Kulang sa manpower si Bibi Inday, si Bibi Duterte. Kaya punta na lang kayo dito sa amin. Ano yan? Diba? Dinidetour kayo. It's like saying na dito kayo mag-donate sa amin. If you want really to help our kababayan in Cebu or in Pampanga or wherever na gusto nyong gamitin si VP Sara, punta kayo sa opisina. Bawat naman lugar may satellite office siya. I believe so. Or idiretso nyo na sa tao. Idiretso nyo na sa kapitbahay nyo. Huwag nyo nang idaan. Idaan pa sa OVP para what? Bakit nila gusto idaan sa OVP at gamitin yung OVP? Para ang credit sa kanila. Para ang grupo ni Alpotera may ginawang mga donation drive binigay kay OVP. Oh my God. Fuck nila, fuck. Huwag tayo maging tanga. Tinatanga na nga kayo. Binababoy na nga kayo ng gobyernong ito eh. Tapos ngayon, bababuyin pa kayo, pinagkudkuran nyo ng CR. Remember, inaalipusta tayo, nagkudkud kayo ng CR dyan. Tapos bigyan nyo. Huwag nyo ibigay yan, mga itad. Ibigay nyo na lang. Sa mga taong, mga kakilala nyo, kaklase nyo, whatsoever. Mga billion ng pera. Ninanakaw nila. Ang mga LGU, billion yan. May nakita nga doon eh. Yung isang negosyante, I think sa Cebu yun, na nakakulong yung mga relief goods from DSWD, binibenta. Yan ang atakihin nyo, hindi yung OFW. Ito yung mga tao sa labas ng bansa. Diretso nyo, kung gusto nyo talaga, naintindihan ko naman. Kasi ako, hindi ko naman kayo kayang tulungan. May nagba-message sa akin. Ma'am, di po sa Cebu. Kunti-kunti lang kasi hindi ko kaya. Wala naman akong budget eh. Max out nga credit card eh. Ano naman ibibigay ko sa inyo? Gusto ko na naman nga romampa eh. Tignan ko, may credit limit pa ba ako? Parang may konti pa eh. No? Mga ganon. Diba? Hindi ko kaya yun. Dahil wala naman akong pondo. Diba? May mga pabarya-barya lang. Pero if you want to help, dumiretso na po kayo. Okay? Dumiretso na kayo. Dati, may mga tao ako dyan sa Cebu. When I say tao, mga volunteers na inutusan ko. Diba nakita niyo yun? Pero ngayon kasi wala na akong pambayad sa kanila. Diba? Wala na akong pangpamasahe sa kanila and everything. Diba? Kasi max out na ang credit card ko tulad kay Malcolm. Kaya konti-konti na lang. Diba? Konti-konti na lang eksena natin. Ngayon, mga kababayan, basta panawagan ko lang sa inyo, huwag na kayo magpabudol para lang yung flood control. Mayroong groundbreaking ceremony na kunyari, magpapatayo ng building, tapos ang mga kabilya is barbecue stick. It's the same thing, nahingian kayo ng pera, magbalot ng mga relief goods, imbis na karne norte, ang laman, bulok-bulok na bigas, at sardinas na masangsang. Alam niyo yun? May sardinas na mga, pag wala kang pera, di ba? Meron kang level ng mga sardinas, alam niyo yan? May leveling din ng sardinas, mga akla. Ano ang pasahal na sardinas? Di ba? Ang ligo, masarap yan. Ang master, medyo dati sunod-sunod yan. Ano ba tapos may mga never heard na mga marka ng sardinas, medyo malangsa-langsa na yan. Kailangan mong isang kutsa ng bonggang-bongga, right?
At ang Cebu, oh, gumagalaw naman ang LGU nila and I hope, basta ang sa akin lang, hindi ko kayo pwede pigilang tumulong. Mas maganda nga yan na maraming tutulong, pero itlagay nyo sa tamang tao, sa tamang ahensya, hindi sa mga alpotera. End of